Isang regalo ba? O isang sumpa? Regalo para sa iba marahil, pero para sa akin, isa itong sumpa. Para akong batang bida sa pelikula. Nakakakita ako ng mga patay. Nagsimula ang lahat noong bata pa ako. Sa murang edad na 4, nakakakita na ako ng mga bagay na hindi nakikita ng mga tao sa paligid ko. May mga pagkakataong tatakbo ako sa nanay ko, sumisigaw at itinuturo ang isang sulok o lugar kung saan may nakikita akong tao o kung anuman. Akala ko normal lang ang lahat ng yon. Pero habang lumalaki ako, unti-unti kong napagtanto, hindi pala. Hindi ito normal. Hindi ako normal. Alam kong may kakaiba sa akin o may mali. May mga tumatawag sa akin na clairvoyant. May iba namang nagsasabing isa akong psychic na may bukas na ikatlong mata. Pero kahit ano pang tawag nila rito, iisa lang ang malinaw na katotohanan. Nakakakita ako ng mga patay. Ang bulong ng mga yumayaw. Ang lola ko ay isang albularyo, isang makapangyarihang faith healer ayon sa mga tita at pinsan ko. Marahil sa kanya ko namana ang kakayahan kong makakita at makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwan. Ito rin ang dahilan kung bakit napakalapit namin sa isa't isa. Magkasama kami palagi. Oras-oras akong nasa tabi niya habang ginagamot niya ang kanyang mga pasyente. Nakikita ko kung paano siya kumukuha ng mga insekto at kung ano-anong kadiring bagay mula sa bibig ng kanyang mga ginagamot. Minsan, palihim kong sinisilip ang kanyang baul. Puno ito ng mga kakaibang gamit, mga bote ng gayuma, tuyong halamang gamot, at isang panyo na may simbolong pentagram. Ipinanawanag niya sa akin ang lahat ng yun. Masakit para sa akin ang masaksihan ang kanyang pagkamatay sa ospital. Nakita ko kung paanong pilit siyang binuhay ng mga doktor, ngulit na bigo sila. Panahon na talaga ang lola ko. Nagluksa kaming lahat sa tabi ng kanyang kama, lalo na ako. Paborito niya ako. Umiyak ako ng umiyak dahil alam kong hindi ko na siya muling makikita o makakausap. Hindi ko alam. Nagkamali pala ako. Habang abala ang pamilya sa paghahanda ng libing, pinagtatalunan kung saan siya ililibing, anong kabaong ang gagamitin, at kung anong damit ang isusuot niya. Nakikinig lang ako. Bigla, sa gitna ng ingay ng pagtatalon, may narinig akong bulong. Hindi ito galing sa kanila. Boses ito ng lola ko. Maingat akong nakinig. Sinabi niyang gusto niyang isuot ang berdeng polka dot na besdida. May butterfly sleeves, katulad ng ternong madalas isuot noon ni dating First Lady Imelda Marcos. Nangilabot ako, pero ipinasa ko ang mensahe. Ma, may green polka dot terno ba si Lola? Tanong ko. Paano mo nalaman? Gulat na tanong ng nanay ko. Binulong niya po sa akin. Yun daw ang gusto niyang isuot. Tunigil ang pagtatalon niyang lahat at napagpasyahan nilang iyon ang isusuot ng lola ko sa kanyang huling hantungan. Ang aking near-death experience. Isang gabi, nagpakalasing ako kasama ang mga kaibigan ko. Nagparty kami, inom hanggang malasing at paninigarilyo ng marijuana. Habang pauwi, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Masama ang pakiramdam ko. Bigla akong nagsabi, may mamamatay ngayong gabi. Pagkatapos nun, nahirapan akong huminga. At saka, nawala ang lahat. Pakiramdam ko ay gumagaan ako. Tinignan ko ang sarili ko. Lumilipad ako. Sa ibaba, nakita ko ang katawan kong nakahandusay sa likod ng sasakyan. May kaibigan akong umiiyak sa tabi ko. Ako ba yan? Tanong ko sa sarili ko.
biglang may dalawang nilalang na walang mukha ang lumitaw. "Sama ka sa amin," sabi nila. Sa di kalayuan, nakita ko ang tiyuhin ko. Patay na siya. Kumakaway siya, tila nagsasabing huwag akong sumama. Tumanggi ako sa dalawang nilalang. Hiniling nilang ipaliwanag ko kung bakit. Sinabi kong gusto kong makasama ang pamilya ko, hindi sapat. Sinabi kong bata pa ako, ayaw pa rin nila. Hanggang sa sinabi kong hindi ko pa tapos ang mga bagay na kailangan kong gawin. Gusto ko pang mabuhay. Doon sila pumayag. Sa isang iglap, bumalik ako sa katawan ko. Matindi ang sakit ng dibdib ko. Dinala agad ako ng mga kaibigan ko sa ospital. Walang malay ang katawan ko, pero gising ang isipan ko. Nakita ko ang lahat, ang mga doktor, ang stretcher, ang dalawang nilalang na tila nagbabantay sa akin. Matagal bago ako tuluyang nagising. Nang bumalik ako, nawala rin ang dalawang nilalang. Kinagabihan, narinig kong sinabi ng nurse sa doktor na inatake ako sa puso. Pero hindi naniwala ang doktor. Akala niya epekto lang ng droga. Kinabukasan, ikinwento ko sa mga kaibigan ko ang lahat ng nangyari, bawat detalye. Namangha sila dahil alam nilang buong gabi akong walang malay. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.